Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 22, 2026, linggo. At tayo po ay nasa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 37, verses 12 to 14. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghanda o Kwaresma at ang linggo ding ito ay tinatawag na Domingo de Lazaro kung saan sa tampok sa kwento sa Ebanghelyo sa araw na ito ay ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro na halos 4 na araw nang nakalibing pero ipinamalas ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang ibalik ang buhay ng bawat isa. Kung kaya't sa atin din po narinig na pahayag mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na panawagan din na tayo po ay magpahayag at sabihin na buksan ng mga libingan. So, magandang mapagnilayan natin yung bahagi na kung saan nga ba tayo nalilibing. No? Baka matagal-tagal na tayong nasa loob ng libingan. Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating palayain mula sa libingan. Mga dulot ng mga samaan ng loob, mga masasakit na karanasan na talagang nadala sa atin sa isang libingan. Pero yun nga po, no? Nasa diwa ng paghahanda natin ang pagkabuhay ni Kristo o pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo ay siya lamang ang makakapagpalaya sa atin at gusto talaga tayong palayain ng Diyos mula sa mga bilangguan na nalikha na rin natin mismo dahil sa mga karanasan natin. Sa linggo ding ito, mapapansin niyo po na halos lahat ng mga imaheng sa simbahan ay mga binalutan na. Lahat po ng mga santo o ano man bilang hudyat, no, na tayo po ay dapat na nakatuon sa gagawin ni Kristo. Kaya tinatakpan ng lahat dahil siyempre noong unang panahon ay wala pa naman ito. At isang dahilan niya, no, ng mga taong namatay na nakakubli ngayon na naghihintay sa kaganapan ng misyon ni Kristo at naghihintay na sila po ay mapalaya, no, mabuksan ng langit upang sila ay makapasok. So isa po yan, no, sa aral na itinuturo sa atin, bakit tinatakpan ng mga imahin para nang sa ganon tayo pong lahat ay makafocus, no, yung ating atensyon ay ituon natin kay Kristo na mahayag sa kanyang pagpapako o pagpapasan at pagpapako pagkamatay sa krus. Kaya muli po, patuloy natin pagnilayan ang linggong ito at ang paanyaya nga na tayo po ay lumabas sa ating mga libingan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.